Ngayon, bago ko i-reveal yung topic ko tonight, yan, may question lang muna akong tatanungin sa inyo. Madami ba dito na after mong ipakita yung business sa clients mo, sa prospects mo, eto yung sagot. Pag-iisipan ko muna, oh, 'di ba? Itatanong ko muna sa asawa ko, oh. Pag-aaralan ko muna, oh, sige unmute ka nga kung ikaw to. Yes, Kung meron coach. encounter kang ganito or Yes, yan, or coach. Yes, coach. sasabihin sa'yo, gusto ko, Yes, pero coach. okay lang ba, balikan na lang kita. 'Di ba? So, mostly kasi these are the common responses na natatanggap natin from our clients. Yan, pag pinapakita na natin yung negosyo. And etong mga sagot na to kapatid, this might lead to lost sales if hindi natin siya na-handle ng maayos. So ngayong gabi, ang pag-uusapan natin is not hindi natin pag-uusapan paano i-present yung negosyo. Hindi natin pag-uusapan kung paano some sort of handling objection, pero mga lang, hindi rin natin pag-uusapan kung paano mag-prospecting. Ang pag-uusapan natin ngayon, yan, lahat ng mga na-encounter mong yan, okay lang ba ngayong gabi? Tulungan kita na instead na yan yung isagot nila, i-turn natin na ang tanong nila sa'yo, anong package option pagpipilian? Or saan ako pwedeng mag-send ng payment? Or eto pinakamasarap, start na ako ngayon. 'Di ba? So gusto mo ganon. Okay? Kung Yes, gusto coach. mo, mag-ready ka na, 'di ba? Sabi Yes, ko, coach. hindi ako magre-reserve, hindi ako Yes, magtitipid coach. ngayong gabi. Tulungan kita na mangyari din sa'yo kung anong nangyayari sa akin right now. Bakit? Kasi ang topic natin tonight, eto na, how to do on-the-spot sales. So, paano tayo magpapa-on the spot? Okay? Para makasave time ka for follow-up. Kasi madami dito, di ba, nahihirapan mag-follow up para hindi ka na nagpo-follow up. Gusto mo na yung pag nagkausap, start na agad. And syempre, pag nagagawa natin yung on-the-spot sales, usually nakakatipid ka din sa oras. So, mas madami kang nakakausap, mas madami kang nagagawa, kasi aminin natin sa hindi, syempre, it also requires extra time ang follow-up. Tama? Lalo na nung, 'di ba, lalo na pag offline, syempre pag ifa-follow up mo, babalik-balikan mo sa bahay, bibuild ka talaga ng relationship. But this time, para mapabilis ka dito. Okay? Ituturo ko to sa'yo. Okay? So ngayon, yan, baka nakikita, lalo na sa mga bago. Madami po ba dito mga bago? Yan. Madami Opo. dito. Yan, I think madami Yes po. nga. Parang halos kadamihan Opo. ata mga OFW na bago. Okay? Yes po. Ayan, sa mga bago, medyo madami kang na-skip na mga trainings, na mga skills training, pero makakatulong pa rin ito sa iyo habang ginagawa mo at inaaral mo yung negosyo. Kasi ano to, kumbaga advanced to. Okay? Pero para sa nagsisimula, para sa mga bago, makakasabay ka pa rin. Okay? Sige, so paano magpa-on the spot? Or yung lagi mong nakikita, sino dito nakakakita, bago ka lang, ano kaya yung ondas? Kaya siguro, nagtaka ka siguro nung araw ng mga patay. Di ba? Nagtaka ka siguro, bakit undas sila ng undas? Dahil ba araw ng mga patay? O sige, bigyan kita ng idea. Ano bang ibig sabihin ng ondas? Ang on the spot, this is the on the spot sales. Ibig sabihin ng on the spot sales, this is closing our deal, closing the deal in one interaction. So, ibig sabihin, after ng presentation, magjo-join na siya agad. Siyempre, yun yung gusto nating lahat, di ba? Tama ba? And honest to goodness po, nakukuha ko yung on the spot before, pero hindi ko siya nagagawang sunod-sunod. So, kumbaga, makakabasag ako right now, after next month, on the spot na naman, after 2 weeks, on the spot na naman, so nakakapagpa-on the spot ako, pero hindi siya ganon ka-consistent. And nakakatuwa po right now, nagawa po namin siyang consistent. Hindi po sa pagmamayabang, pero
alam niyo po bang halos araw-araw may on the spot po kami. Grabe. Halos araw-araw may pumapasok. Kaya minsan, alam niyo, nakaramdam pa nga ako na maling mindset to pero sinabi ko din to kay Coach Jason, medyo nahiya na ako mag-post sa mga GC. Kasi feeling ko masyado na akong mayabang. Di ba? Kaya hindi na, alam mo yun, medyo na ano ko na mag-post sa mga GC ng mga on the spot ko. Kasi feeling ko lang naman ito, ako lang to, wala namang ano, di ba? Sa akin lang to. May nakaramdam ako ng gano'n. Di ba? Kaya napansin niyo po, medyo nag-ano ako sa pag-post sa mga on the spot. Pero, hindi po sa ano, yun po talaga yung nangyayari. With all humility. Di ba? Wala pong pagyayabang. Pero grabe po magbuhos ng on the spot si Lord. Halos araw-araw. Yes, you heard it right. Halos araw-araw. And there are days na hindi lang po isa ang on the spot. Minsan 3. Yan, kahapon, ilan po yung on the spot namin? Isang sapphire, isang emerald po ang on the spot namin kahapon. Today, isang sapphire po ulit. So, araw-araw po may pumapasok na on the spot sa amin. Okay? Kaya sabi ni Coach Jason, it's about time to share it. Kasi ako po, believer ako na hindi po ito swerte. Di ba? Hindi to dahil jumakpat lang ako kaya nakabunot ako ng on the spot. Kaya nagkakasunod-sunod, it's because I was able to crack a code. Di ba? Sabing, type mo nga dyan kahit hindi ko nakikita, crack a code. Yan, meron akong na-crack na code na i-share ko sa inyo while I'm doing it, why I'm doing it, and we are doing it consistently. Okay? And sana ako, nananalig ako na right after this training, makuha nyo din po ito at magsabay-sabay tayo. Diba? Na, alam mo, makarating sa ganitong state kung saan ako right now. Okay? So, ngayon, ang tanong ng kadamihan, so coach, kung nagawa mo siya, paano? Okay? Una sa lahat, napansin nyo ba, pag may kausap kayo, ang sarap naman niyang sumagot. Ang ganda ng mga sagutan niya. Meron pa yung magsasabi, sige, mag-join na ako, ganyan, balikan mo ako sa ganitong araw. Pero nangyayari, madalas, hindi mo na makontak, hindi na sumasagot. May mga ganon ba kayo? Yan, may mga ganon. Yan. Yes po. Honestly, guys, Coach. nung hindi ko pa na-crack itong ganitong strategy, itong ganitong code, Relate. yan. Ganyan din yung nangyayari sa akin. Yung, alam mo yon, yung asang-asa ka na, na nagsabi na, nasasali na daw siya. Yeah, 'di ba? Pero after niyan hindi na sumasagot sa iyo, 'di ba? Nowhere to be found na siya, 'di ba? Or hindi ka na niya kilala. Ang malupit niyan, in-unfriend ka na niya, hindi, 'di ba? Wala na talaga totally. Alam mo yung kaya nga naalala ko dati, grabe tong mga taong to, no? Pwede naman sila magsabi na pasensya ka na, may nangyari kasing ganito. Pero as in totally ghosting ka talaga, 'di ba? May mga ganon, 'di ba? May mga ganon 'yan. Alam niyo po bakit? Kasi po ang excitement nagda-die down. Ang opportunities, yung feeling na naiparamdam mo sa kanila during presentation, kapatid, nag-expire. Kaya ang goal namin right now is the moment na nakausap namin, madidil ulit agad namin, mapapasali na agad namin, mapapatransfer na namin agad ng payment. Bakit? Lalo na pag hindi kami magkakilala. Imagine kahit nga close tayo 'Di ba? Kahit nga mag-friend tayo, 'di ba? Magkakilala tayo, matagal na tayo, classmates tayo, 'di ba? May mga ganun ba kayo na kahit kakilala ninyo, gino-ghosting ka pa rin after? Yes. Ganon? Di ba? Yes po. Imagine, Yes. kakilala mo na to, kaibigan mo na to, di ba? Pero gino-ghosting ka pa rin. What more pa pag hindi mo kakilala? What more pa pag strangers, di ba? Bakit? Sobrang bilis po mag-expire. Yung feeling na pinaramdam natin, yung excitement, yung vision na pinakita natin, yung income na nakita nila, sobrang bilis mag-expire. Okay, that's the reason, 'di ba, biglang nagbabago ang ihip ng hangin.
right after natin silang makausap during presentation. Kaya ang goal namin right now is pag kinausap, magbayad agad. Okay? So, ngayon, may good news ako sa inyo, 'di ba? So, paano natin ngayon magagawa itong on the spot na pinag-uusapan natin? Kapatid, I have a good news. Alam mo ba na yung on the spot, yan, na nangyayari sa amin, nangyayari sa akin, 80% of it are coming from these three. Oh. Ano ka? Abangan mo to, 'di ba? Ano tong tatlong to? Kumapit ka. Una, it's coming from my mindset. Pangalawa, it's coming from my heart. And pangatlo, it's coming from my spirit. 'Di ba? Yes, wala po to sa skills. Bakit? Sa tagal ko po dito na tinuturuan, I was being taught by Coach Jason and being mentored by Coach Jason since 2019. So, ang dami na po niyang naituro sa akin, kahit papano, ang dami ko na rin pong skills na na-acquired. But how come, na paglipat namin dito sa HOF, pag-start namin dito sa HOF, ang hirap. Kasi po, wala po sa skills. Wala sa alam mo, but 80% of it, it's coming from your mindset, from your heart, and your spirit. And thank you kay Coach Kat kasi siya yung nag-remind sa akin kanina. Nahirapan po akong gumawa ng module ko. Grabe po na sa akin si ChatGPT. Hindi ko gusto yung mga binabato niya sa akin. Buti na lang po, 'di ba? Diyan si Coach Kat. So si Coach Kat ang mag-remind sa akin kung ano ba yung nangyayari, bakit bakit sunod-sunod ang on the spot na nangyayari sa amin. It's coming from these three. Okay, ngayon, so paano makukuha? Ano ba itong klaseng mindset? Ano ba itong klase ng heart? Ano ba itong klase ng spirit na meron ako para makapag-close ako at para magawa ko ang on the spot? Yun din po ba yung tanong nyo? In order for me to close a successful deal, paano ko ba makukuha yung tamang mindset, yung tamang puso, at tamang spirit, diba, to successfully close an on-the-spot sales? Okay, eto na. Brace yourself. Kala ko talaga eh. Diba? Number 1. Eto po. Una po sa lahat, kailangan mong ulit-ulitin at kailangan mong internalize na yung ginagawa natin is a service overselling. Ulitin mo nga, service overselling. Sabihin mo nga sa sarili mo, service overselling. Service overselling. Service overselling. Yan. Malamang ako po, nung magsisimula ako, guilty ako dito. Since, syempre, naglabas ka ng kapital, yung kadamihan po sa atin dito, pinangutang pa natin yung pinangsali natin, binenta natin yung bahay natin, or nagbenta tayo ng mga kagamitan natin para lang makasali dito. 'Di ba? Or yung natitirang savings mo, po pwedeng tinaya mo talaga dito. And right after this, 'di ba, frustrated tayo kasi syempre, tinaya mo lahat yung meron ka na pera. Ang mindset nating lahat bilang nagsisimula, guilty ako dito when I was starting. Ang mindset nating lahat, kailangan makabawi. Tama ba? O, bato-bato sa langit, ang tamaan. Eto, lahat po ng mga bago, ganito po yung nararamdaman. Kasi ako din, naging bago din naman ako. Na dahil nangutang tayo, dahil ginawan lang natin ng paraan yung pinangsali natin, lagi nating iniisip na, kailangan kumita ako para makabawi. 'Di ba? But alam niyo po ba, mali. Kasi the more na ganun yung mindset mo, na kailangan kumita ka dito para makabawi, nararamdaman yun ng kausap mo, mas nahihirapan kang kunin yung result na meron ka. Bakit? Kasi syempre, pag ako kausap mo, mararamdaman ko na pag sumali ako dito, kikita ka lang, pagkakapirahan mo lang ako. 'Di ba? So ano dapat ang mindset ko, coach, pag once na may kinakausap ko? Kapatid, maniwala ka sa hindi. Hanggat hindi ka nag-quit, maniwala ka lang, magtuloy-tuloy ka. Kikita ka talaga dito. Okay? Kikita ka. Guaranteed yun. 101% kikita ka dito. Okay? Ngayon lang, ano yung attitude mo along the way? Habang tinetest ka, kung deserving ka ba dun sa income na paparating sa'yo.
Una sa lahat, yan. Kailangan, every time na kumakausap ka, dapat ang mas nangingibabaw sa puso mo is yung salitang help. Okay? Ulitin ko, yung salitang help, tulong. So, dapat ang mindset ng isang successful closer or ng isang, di ba, every time na may kumakausap ka, paano ko ba matutulungan itong nag-i-inquire sa akin, itong friend ko na to na naghahanap ng pagkakakitaan? Guys ulitin ko, paano mo siya matutulungan? Rather than, paano siya bibili sa akin para kumita ako? Okay, nakita niyo po yung pagkakaiba. Kasi pag tinitignan mo na kaya mo siya pinapa-join kasi para matulungan mo siya, mas gigil ka eh. 'Di ba? Mas gigil ka. Ako po lalo na pag yung kausap ko, kinukwentuhan na ako na hirap sila sa buhay, ganito, walang natitira sa kanila, mas lalong nanggigigil ako na pasalihin siya. Bakit? Gusto ko siyang tulungan. Kasi ako, once upon a time, nung nandun ako sa senaryo niya, diba, tinulungan lang din naman ako. Kaya ngayon, nakakaluwag-luwag na tayo. Diba? Kaya ngayon, kinikita na natin yung gusto nating income. Kahit malayo pa tayo, pero kahit papano, naramdaman na natin yung pag-angat. Diba? It's because there was one genuine person who helped me. Diba? Na hindi ako nakaramdam na pagkakaperahan lang niya ako. Nabibentahan lang niya ako. Okay? That's number 1. Pangalawang mindset, abundance mentality. Pwede ba sabihin mo, abundance mentality? Or type mo dyan sa chat box kahit hindi ko nakikita. Diba? Chat mo dyan, abundance mentality. Okay. Ano to? Pag wala ka nito, madaming pagkakataon na makikipag-agawan ka sa mga kausap. Pag wala ka nito, pag nag-no sa'yo, sumasama loob mo. Meron ka na bang ganong instances? Ni-reject ka? Pero sama-sama ng loob mo, kaibigan mo siya dati, pero tinapos mo na yung pagkakaibigan ninyo dahil ni-reject ka niya dito. Meron ka bang ganon? Or meron kang kamag-anak mo or close mo before and nag-no siya sa'yo dito. Tapos, diba, hindi mo na siya pinansin. Diba? It's because wala kang abundance mentality. Bakit? The moment na meron ka nito, every time na may nag-no sa'yo, hindi mo siya dinadamdam. It's because, alam mo, madaming naghihintay at nakalaan at naghahanap ng opportunity sa'yo. Kailangan mo lang maging patient. Kailangan mo lang wag mainip. Kaya that's the reason po, honestly, may mga nag-i-inquire po sa akin na medyo mayabang. Meron po bang ganun sa inyo na akala nyo, kakausap ka lang, nakapagpaset lang naman ng appointment, pero akala mo parang nabili na niya buong kaluluwa mo? May ganun kayong kausap? O yung ang dami niyang tanong, lahat ng mga, di ba? Lahat ng ingredients, ng di ba? Lahat na tinatanong sa'yo na akala mo sinong expert sa mundo, di ba? Sinong scientist? Tama. Di ba? Tapos kung makapagtanong, sinusukat na niya buong pagkatao mo. Tapos nakakatuwa. Di ba? Lalo na po kami, di ba? Syempre, mostly sa mga kausap namin ay cold market. Alam mo yung pagbibintangan kang scammer, pero pag titignan mo yung, sorry po pag titignan mo yung profile niya, wala siyang picture, tapos naka-lock profile. Kaya sabi ko talagang itong mga taong to, diba? Pinagbibintangan akong scammer, pero sila nga nakalock ang profile, tapos walang picture, diba? So, sino mukhang scammer sa ating dalawa? So, anyway, diba may mga ganun po talaga tayong na-encounter. And I'm sure hindi lang ako yon, pati ikaw. Na-encounter mo tong mga ganitong klaseng tao. Or, madami kayong mga nakakausap naka-encounter ng mga tao na walang palabra de honor. Alam mo, dami yang sinabi. Diba? Ang dami niyang sinabi. Pero pagdating na sa nawawala, diba? Tapos ang dami ng rason, diba? Alam mo, na-encounter din po namin yun araw-araw. But it's because naniniwala kami na madaming tamang tao na nakalaan at naghahanap ng opportunity kagaya namin. Kaya pag naka-encounter kami ng ganon, may rejection, for example, yung friend mo ni-reject ka, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung best friend mo, di ba, hinindian ka dito, hindi sumasama yung loob namin kasi naniniwala kami madaming nangangailangan ng negosyong ito at hindi kami mauubusan.
Nangyayari nga po araw-araw. Tama. 'Di ba? Meron pa po nung nagsisimula kami, honestly, meron pa yung, alam mo, binabawi. Meron ba sa inyong gano'n? Or, alam mo, yung nag-inquire pa lang, tapos biglang iba-block ka na niya. Ang dami po naming na-encounter na gano'n. Tinatanong mo lang kung saan siya right now, tapos pinagdududahan ka na. So, bakit ka doon nagtatanong ng, di ba? Madami pong mga ganon. Pero it's because we have that kind of mentality, that mindset. Hindi kami natatamaan, madali kaming mag-move forward. It's because naniniwala kami na madaming nangangailangan sa amin. Okay? Kaya hindi namin siya dinadamdam. Kaya hindi siya tumatama sa amin. Okay? Kung ganon ang mindset mo, kapatid, mabilis ka rin maka-move on. Mabilis ka, 'di ba? Yung tinuturo sa atin yung Samuel Joins, 'di ba? 'Yon, 'di ba? Mabilis ka mag-next. It's because you have an abundant mindset. Okay. Okay, number 3, nakakasunod po ba? Nasusundan nyo? Yan. Yes, Coach. Hindi ko po Yes, kasi kayo Coach. nakikita. Yan. Yes, Coach. Coach. Number Yes, 3, Coach. ito. Number 3, you need to work on your conviction. Okay? Dapat maayos yung conviction mo pagdating sa business. Kaya nga po, 'di ba? Pansin mo, lagi kang kinukulit ni coach, mag-training ka, lagi kanyang pinapapasok sa mga sessions, sa mga coaching. Talagang pinupuno kanya ng madaming events and activities sa business. It's because tinutulungan kanyang mapalalim yung conviction mo dito sa negosyo. Bakit? Kapatid, ang una, 'di ba? Ang una na masusold dapat dito ng 101% ikaw. Okay? Kasi ikaw muna ang unang mako-convince. 101% bago yung kausap mo. Bago sa taong pagpapakitaan mo ng negosyo. Kasi maramdam nila yon. Tignan mo, pag hindi ka 101% convinced sa tinatanong sa'yo, pag once na, once sinabihan ka lang na, scam ata yung dropshipping ah. Diba? May nakita akong ganito, nag-post ng ganito, scam yung ginagawa mo. Agad-agad, nag-agree ka. Kasi hindi ka 101% convinced sa ginagawa mo. Diba? Pero pag ikaw mismo, convinced ka, automatic, kahit anong sabihin nila sa'yo, hindi ka naniniwala at ikaw, nataturn mo yung lahat ng mga negative sa paligid mo as your new client. Okay? Guys, always remember, hindi sila bumibili ng product natin. Alam mo kung anong binibili ng lahat ng kausap natin? Yung conviction mo. Ang binibili nila, yung certainty mo. Gaano ka kasigurado na maganda yung product? Gaano ka kasigurado na nakikita tayo dito, na aasenso tayo dito, na magkakasasakyan tayo dito, na may mangyayari sa ating dito? Gaano ka kasigurado? Yun yung binibenta natin sa lahat ng kausap natin. And with that, yan. Number 4, na meron ka dapat, eto, yan, service overselling, abundance mentality, conviction, that is your basic na mindset na meron ka. Number 4, ano dapat klase ng heart meron ka? Kaya nakita niyo sa screen, pakiulit nga po, empathy. I-type mo nga sa chat box, empathy. Yan. So ano tong empathy, coach? Una sa lahat, madami sa atin ang sobrang, di ba, pag kumakausap ka, ang daldal natin, di ba, sobrang daldal natin. Oh. So, sobrang Tama. daldal mo, natapos ng isang oras, hindi mo pa narinig yung kausap mo. Okay? Kapatid, every time na may kausap ka, you need to listen to them. Kailangan mong makinig muna. Di ba? Pakinggan mo muna sila. Bakit? Habang nakikinig ka sa kwento nila, dun mo ngayon sila mararamdaman. Ang malupit niyan, dahil sobrang excited ka, kwento ka ng kwento, ikaw na ang umiiyak. Na-share mo na yung buong buhay mo. Hindi mo pa natanong sa kanya, kamusta siya? Baka kaya siya nagpakita sa'yo, kaya siya nag-show up sa'yo kasi nilaban lang yung pamasahe niya. Diba? Pero dahil naubos na yung oras, kakakwento mo, hindi mo siya napakinggan, hindi mo rin siya naramdaman. At the moment na hindi mo siya maramdaman, kapatid, mahihirapan kang kumonek sa kanya. Ako, to be honest po, parang 70% of my presentation is about
building relationship, creating connection. That's the reason, totoo lang po, nung first time po namin na mag-tap ng OFW market, lagi kong sinasabi yun kay Coach Jason na, Coach, naapektuhan ako sa mga kausap ko. Kasi grabe ang napansin ko, isang common denominator ng lahat ng mga OFW, emotional kayo. Or naghahanap kayo ng sense of, belonging or community, naghahanap kayo ng makakwentuhan, ng mapagsasabihan. Kasi iisa lang yung traits ng lahat ng OFW. Naghahanap din ng mapaglalabasan ng sama ng loob. So, alam mo yon, halos lahat ganun yung nakakausap ko. Kaya sinasabi ko kay Coach Jason, kinukwento ko din kay Coach Michelle ninyo na minsan after namin mag-uusap, naiiyak ako. Kasi nadadala ko yung kwento nila, yung nangyayari sa kanila sa buhay nila right now na grabe, halos lahat ng OFW na pupunta lahat dito sa Pilipinas yung kinikita nila, pero hindi sila nakakamusta, 'di ba? Or 'di ba, walang naiiwan sa kanila, maipadala lang lahat ng mga pera dito sa Pilipinas. Minsan, alam mo 'yon, birthdays hindi sila maalala, or akala ng mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas ang ganda ng buhay nila sa ibang bansa, pero sobrang hirap na hirap. 'Di ba? Yung mga ganon na mga lahat po 'yon, sa 60 to 70% of my presentation po, doon lang ako umiikot. Nakikinig ako sa stories, talagang pinapakinggan ko sila, nakikisimpatya ako. At nafe-feel ko sila. Kaya nga, 'di ba, after ng conversation namin, naiiyak ako. May time pa na hindi ko mapigilan talaga yung sarili ko. Talagang after nun, naluha talaga ako kasi sobrang naramdaman ko yung pain nung kausap ko. Good news, nag-pay in. Baka nandito siya, ayoko nang sabihin kung sino. Taga-Canada ito. So, alam mo yung mga ganon, they must feel, dapat maramdaman nila na marunong ka makinig, that you care, at pinapakiramdaman mo din sila. And that is empathy. Yun pa lang, dun ko na malalaman, sa empathy pa lang, kapatid, dahil eto yung majority of my presentation, dun ko na malalaman kung on the spot, kung papasok ba talaga siya o hindi. Kasi kung the moment na nagkukwento, nag-share na yan siya, sinishare na niya, nag-open up na siya sa akin, kuha ko na siya. Okay? Next. Yan. Authenticity. Yan. May kinalaman po ito sa last na training ko last time. Excuse me. May kinalaman ito doon sa, kung naalala niyo po yung about sa content creation na training ko last time. Yan. Kapatid, sobrang malaking tulong yung consistent na posting natin pagdating sa authenticity. Lalo na pag hindi po natin kakilala yung kausap natin. Pag cold market ito, naghahanap sila ng totoong taong kausap nila. 'Di ba? And malaking bagay yung social media natin para maipakita kung gaano ka-authentic. That's the reason po ako, naka-public po lahat ng post ko, and I make it a point na I am posting it every day. Not just the business, but also sa personal ko. Bakit? Naghahanap yung kausap mo ng authentic, di ba? Naghahanap sila ng totoong tao. Paano ba? Na hindi scammer. At ang magsasalita po niyan para sa'yo is yung kausap mo. Is yung Facebook account mo, yung social media account mo. That's the reason, kahit po mahirap, kailangan mo talagang, guys, kailangan nating maging consistent at kailangan talaga nating seryosohin yung posting everyday. Na kahit nahirapan ka, gawin mo siya kasi that will speak of your authenticity. Okay? Lalo na sa mga cold market natin. Yung mga warm market mo, magugulat sila, magaling ka pala sumayaw. 'Di ba? Kasi ang tao ngayon, kapatid, mas gusto nila yung less, alam mo yung mas totoo. 'Di ba? Ang tao, mas gusto nila yung lahat pinapakita mo yung flaws mo, kaysa pinipresent mo yung sarili mo na sobrang perfect ka, 'di ba? Ikaw na talaga ang anak lang ng Diyos, 'di ba?
na sobrang galing mo, ganyan. Mas gusto ng tao ang authentic. 'Di ba? Same din sa clients natin. That's the reason, nakikita nyo ba yung nagte-trending na cameraman right now na biglang naging reporter? Nakita nyo ba yun? Yung nagte-trending na yon? Sobrang Yes, Yes. Diba? Yes. So, nagte-trending po siya kasi out of, 'di ba, cameraman siya, pero out of nowhere biglang pinasa sa kanya ang mic, tapos bigla siyang nag-report ng live on air. Pero imagine, instead na iba siya ng mga tao, sobrang natuwa yung mga tao sa kanya, sobrang nagte-trending po ito ngayon. I-search mo, wait lang. Kalimutan ko, Mark ata pangalan niya. Yan. Mac Ortiz. Mac Ortiz. O, di ba? Si Mac Ortiz is cameraman po, tapos biglang pinag-report ng News 5, di ba? Sobrang nagtitrending siya. Kung papanoorin niyo yung video niya, sobrang authentic. Di ba? Yung parang nakikipag-usap lang siya, binabasa niya, ganyan. Alam mo yung wala akong nakikitang picture of perfection. Pero kung titignan mo, grabe yung mga comment. 'Di ba, na sobrang siya daw yung picture ng authenticity, walang tinatagot. Panoorin yung mga comment. Lahat ng mga tao, ang comment is authenticity. Bakit? That's a 101% confirmation that we want, ayaw natin ng masyadong perfect. Gusto natin yung totoo lang. Okay? Ayaw natin ng masyadong nagsusugarcoat. Gusto lang nating makita yung totoo. And that's also same principle po sa negosyong ginagawa natin. The more na authentic na nakikita kanila, the more na totoo kanila, kapatid, mas minamahal ka at mas gusto ka ng mga tao. Okay? May kwento lang po ako. Nung isang linggo, meron po akong kausap. Sobrang mataas yung ere niya alam mo yung mataas yung tingin niya sa sarili niya, tapos ang unang bungad niya sa akin, hindi ka scammer ha, sabi niya. Kasi na-scam na ako ng dalawa. Recently lang, naitakbo sa akin ng 430,000. Sabi niya, ini-scam ako. So nga, hindi ka scammer ha, sabi niya sa akin. So ang sagot ko sa kanya, ikaw na po magsabi kung scammer ako o hindi. O di, present ko na siya lahat. Alam niya, sabi niya sa akin, sige, nagustuhan ko yung business mo. Ibibigay ko yung pera ko, ipapadala ko na ngayon, 53,000, sabi niya sa akin. Pero ikaw na bahala. Alam niya, sabi ko sa kanya, ay hindi po ako tumatanggap ng ganyan. Kung ayaw niyo pong trabahuin, kako, baka hindi po ito yung negosyong hinahanap niyo. Kasi ayaw kong pumangatlo. Ayaw kong pumangatlo sa nang scam sa'yo. So, agad-agad sinasabi ko kung ano yung expectation niya dito sa negosyong papasukin niya. Kasi kung tatanggapin ko siya, ako lang mahihirapan. Diba? Ang ending po, pay in. Okay? Next, yan. Eto na, integrity. Madami pong nag-fail dito. Lalo na sa sistema po ng negosyo natin, lalo na pag nasa probinsya ka, bakit? Kung mababa ang integrity mo, kapatid, madalas kang, madalas kang mag-fail dito. I mean, kung hindi mo lalabanan itong ganitong, sa Ilocano kasi yung na pumapasok sa isip ko eh. Kung hindi mo lalabanan ito lang yung number 1 na kakailanganin mo para lumupit yung pangalan mo sa industriya. Kasi I've known a lot of people, nahihirapan silang kunin yung rhythm, nahihirapan silang kunin yung result. It's because dito po sila bumabagsak. Una po sa lahat, integrity, may kinalaman dito yung nag-overselling ka, nag-overpromise ka. Wag na wag kang magsasabi ng kahit ano sa kausap mo pag alam mo na hindi mo siya i-deliver. Okay? Lalo na pag excited ka, 'di ba? Ang dami nating sinasabi, ang dami nating pina-promise, ang dami nating mga masarap sa pandinig na mga sinasabi sa kausap natin, mapasali lang natin sila, 'di ba? So mapapasali mo, pero kapatid, naapektuhan yung integrity mo dito. Dahil una sa lahat, nangako ka sa kanya, tas hindi mo naman, kaya madami po kaming naririnig. Sabi mo sa akin, kikita agad ako ng ganito, ganyan, wala naman. Sabi mo sa akin, after 1 year, may income ako, wala naman. Imagine, these are all integrity na kailangan nating alagaan. Or eto po, di ba, may mga na-encounter ba kayo na, pinakita mo sa akin yung 53,000 pero may 17,888 pala. May ganun po kayo?
na mga objection na natatanggap? Wala ba? Or yan, kasi kami po kasi, the way kami na mag-present, 50 sapphire po agad. So, hindi namin pinapakita yung platinum. Pero ang dami, may mga objection kami na sabi mo, sabi mo 53,000, pero may 18,000. Dinidiretsa po agad namin sila. Una sa lahat, nagpapakita kami dito ng malaking income. Dahil nagpapakita kami ng malaking income, alam namin sa sarili namin na hindi ka kikita dito ng 500,000, 300,000, 'di ba? Mga 6 digits pag 17,888 ka lang. Tama? Mahihirapan kang kumita ng ganyan sa isang buwan. So bakit namin ipapakita ang platinum kung ang laking income ang pinipresent namin sa iyo? That's the reason we are starting it from sapphire and up. Okay? Kita nyo guys, the moment na alam mo na malinis yung intention mo, authentic ka, may integrity kang nagpe-present, pag may lumalapit sa'yo ng ganun at kino-question ka, nasasagot mo siya ng maayos kasi una sa lahat, yun naman talaga eh. 'Di ba? Yun naman talaga yung intention mo eh. Yun naman talaga yung integridad mo eh. 'Di ba? Pero, pag alam mo na papasalihin mo lang, kasi kailangan ko kasi ng ganito, kaya pinasali kita ng ganyang malaking, hindi, bumabagsak ka na. That's the reason, nalulose mo ngayon yung supposed to be na magiging agila mo pala, pero hindi mo siya nakukuha. It's because, eto pa lang, di ba, hindi siya maayos. Yan. Pangalawa po, pagdating actually, sobrang lawak po ng salitang integrity. Yung, alam mo yung iaabot sa'yo yung pera, ipapadala sa personal account mo, pero hindi mo siya pinapasok. Di ba? Wala naman po sigurong ganito sa inyo, pero reminder lang po ito sa lahat. 'Di ba? Na pag may pinadala sa iyo, ipasok mo. 'Di ba? I-pay in mo. Wag kang magpapatrap. Okay, kasi for me it's a trap po kasi yan eh. And pag yan nag-fail ka diyan, po pwedeng kumita ka ng malaki right now, pero sa mga susunod mahirapan kang makabalik. Lalo na pag ginawa mo siya ng paulit-ulit, hindi ka natututo, lagi mo siyang ginagawa. Bakit? Kasi hindi naman namin kayo nababantayan eh. Hindi naman tayo nababantayan ni Coach. Malay ba natin kung magkano pinapadala sa mga bank accounts natin? Kaya nung tinanong ni Coach, may nagtanong sa akin, what is something daw na maipagmamalaki ko dito sa negosyo? Na traits ko. Alam niyo po, una pong pumasok sa akin integrity. Kasi alam ko sa sarili ko, wala akong nilolokong tao. Alam ko from the start, 'di ba? Ang goal ko talaga is to help them. 'Di ba? Alam ko na yung mga pinapasali ko hindi ko napapabayaan. Alam ko wala akong binubulsang pera, wala akong inuutangang mga member. 'Di ba? Wala akong ginagalaw na kaperahan, 'di ba? Ginagawa ko 'to ng maayos. Kaya ang unang pumasok sa isip ko, integrity. 'Di ba? Na may nagbabantay sa akin o wala, may nakatingin sa akin o wala. Ginagawa ko siya ng maayos. Okay? Next. Yan. Papunta na po tayo, 'di ba? Tapos na po tayo sa heart. Papunta na tayo sa spirit mo. Okay? What is this purpose beyond profit? Okay? Una po sa lahat, 'di ba nasabi ko na rin kanina, na dito, hindi ka nagbebenta para lang, hindi mo pinapakita yung business para kumita ka lang. Pinapakita mo yung negosyo kasi gusto mong makapag-impact. You want to give impact to that person na kausap mo. Na naniniwala ka na kaya mo siya kausap, it's because may purpose ka sa buhay niya. Di ba? Naniniwala ka na every person na nami-meet mo, di ba? Meron kang something na maitutulong at maiaambag sa buhay niya. Kung ganun po yung mindset ko palagi. Kaya lagi kong inaayos, pag may kausap ako, inaayos ko yung sinasabi ko, inaayos ko yung trabaho ko. It's because naniniwala ako na may purpose ako sa buhay niya. Na kaya kami nagkita, we might be total strangers or magkakilala or friend. Yan, kaya siya nag-inquire sa akin at kaya po nakita niya yung reels ko, nakita niya yung videos ko, it's because may purpose akong kailangang gawin sa buhay niya. And I remember, one of my friends lagi yan sinasabi, lahat daw ng mga taong nakakasalamuhan natin sa buhay natin, 'di ba? Pag once na nawala sila, it's because tapos na yung purpose niya sa buhay mo.
So, meron kasi ako mga friends dati na hindi ko na sila, wala na sila, out of line ko na. Pero friends ko pa rin naman sila. Pero hindi na kami madalas magkita, ganyan. Tapos merong mga bagong mga pumapasok. So naniniwala ko, lahat ng mga taong dumarating sa buhay natin, mapanegosyo man yan o hindi, may purpose sila sa atin. Same din sa atin. Kung paano tayo dumating sa buhay nila, may purpose din tayo sa kanila. Kaya nga, di ba, madalas ako, lagi ko pong sinasabi, naniniwala po ba kayo na kaya tayo nag-meet ngayon? Kaya sa dinami-dami ng videos na nakita mo, yan, ako sa akin ka nag-inquire, it's because may purpose. And yung purpose na yon, malalaman mo lang siya along the way. Di ba? Malalaman mo lang kung ano yung purpose niya sa buhay mo. Pero syempre, ang role natin, magkapagbigay tayo ng impact dun sa kausap natin. Okay, pag yan yung nasa isip mo palagi, mapipilitan kang ayusin, maging mabuting tao, di ba? Mapipilitan kang maging passionate, mapipilitan kang ibigay yung 101% na effort mo sa ginagawa mo. It's because naniniwala ka na may purpose ka doon sa taong yon, kaya siya nag-inquire sa'yo, o kaya mo pinapakita yung negosyo sa kanya at that moment. Okay? Number 2, na wag mong kakalimutan, kapatid. Kailangan meron kang unshakable belief. Paki-type nga dyan sa chat box, unshakable belief. Hindi lang po belief, pero unshakable belief. Paki-type nga po dyan sa chat box. Bakit? May kinalaman po ito sa purpose beyond profit. Yung unshakable belief mo, may makikita po siguro, ito nag-a-appear po siya, may makita kayo sa reels ko na ang POV ko po doon. Thank you for using me as an answered prayer. Ay, parang salamat Lord kasi naging answered prayer ako sa iba. Parang ganon, yung reels ko, hanapin niyo po yun. Bakit? Sobrang naniniwala din ako na every person na kausap ko at nag-i-inquire sa akin, kilala ko man yan o hindi, answered prayer ako sa kanila. Bakit? Ganon din ako eh. Before, I was praying for an opportunity na hindi naman po mayaman kasi magulang ko. Nagdadasal lang ako ng opportunity na makatulong ako sa parents ko, na makaramdam din kami ng kahit paano pag-angat ng buhay, na makuha ko yung gusto ko, makuha ko yung pangarap ko. Diba, na umayos ang buhay namin. Nagpe-pray lang po ako gabi-gabi ng opportunity na yan, and then boom, bigla pong dumating si Coach Jason, biglang naipakita sa akin to, naipakilala sa akin ng Spartan Silip, na nakilala ko ang dropshipping, di ba? And this was an answered prayer to me. And ako, naniniwala ako, every person na kausap ko, kapatid, ikaw din, I'm sure, di ba, na nandito ka ngayon, hindi ka lang nagsasayang ng oras, because once upon a time, you were praying, nagdadasal ka ng opportunity at nagsusumamo ka kay Lord, di ba? Nabigyan ka niya ng magandang opportunity and then He answered. Di ba? Kaya ako po, yun yung belief ko. Na every person nag-i-inquire sa akin, answered prayer ako nito. Kaya gagalingan ko. Kaya aayusin ko. Kaya lulupitan ko. Kaya ipapakita ko sa kanya that this is possible. Kaya tutulungan ko siya. Nakita nyo? Nawala ngayon yung mindset mo na, kailangan kong kumita kasi nangutang ako. Kailangan kong kumita kasi kailangan kong makabawi. Diba? Kasi it's because if inisip mo na answered prayer ka ng lahat ng mga nag-i-inquire sa'yo, umaayos yung laman ng heart mo. And pati yung spirit mo, nagiging malinis. Di ba? Okay. And lastly, hindi pa pala tapos. Yan, kailangan meron kang resilient spirit. Sabi nga, resilient spirit. Ano ba yung resilient? Ito yung kahit anong bagyo, di ba? Kahit challenges ang dumating, di ba? Matatag, matibay. Yan, thank you for helping me. Kaya nga, di ba, may nagtitrending din ngayon na sinasabi na enough daw yung pagsabi na resilient ang mga Pinoy. Di ba? Kaya whatever bagyo, whatever earthquake, whatever sakuna dumarating, yung mga Pinoy nakangiti pa rin, masaya pa rin, di ba? So enough na daw yun. Pero dito sa negosyo, kapatid, hindi pwedeng enough. Di ba? Hindi pwedeng enough. Dapat eto yung dala-dala mo palagi. Bakit? Para every time na may nagno-no sa'yo, every time na merong nagre-reject sa'yo, kalmado ka.
'Di ba? Kalmado ka, peaceful ka, hindi mo sila inaaway. Hindi sumasama ang loob mo. Hindi mo sila binablock, hindi mo sila ina-unfriend, magkaibigan pa rin kayo, 'di ba? Move on ka pa rin. Hindi ka ngayon nagse-self-pity at sinasabi mo na para ba sa akin ba talaga ang negosyong ko? Bakit na-reject ako ni ganito? Hindi siguro para sa akin to, coach, 'di ba? O, 'di ba? Para enough with saying na hindi para sa 'to. Para sa 'to, kapatid. 'Di ba? Kasi kung hindi para sa 'to, 'di ba? Ano ba naghihintay sa yung buhay ni Coach Jason, hindi ba 'yun para sa 'di ba? Yung 1 million na kinikita isang buwan, hindi ba 'yun para sa yung pag-drive ng sarili mong sports car, hindi ba 'yun para sa 'di ba? Kaya every time na may nagno-no sa kapatid, itutuloy mo pa rin, kalmado ka pa rin, peaceful ka pa rin, it's because you have a very resilient spirit. And lastly, last na po ito, kailangan mong maramdaman yung joy sa journey na ginagawa mo. I've heard a lot of, alam yon, ginagawa po yung negosyo, napapagod, nabu-burnout. Nakaramdam po ba kayo ng ganon? Yung parang pagod ka na burnout ka na sa ginagawa mo. Alam niyo po bakit? It's because hindi mo ine-enjoy yung journey mo. At hindi mo ginagawang masaya yung environment mo. That's the reason napapagod tayo, nape-pressure tayo, 'di ba? Kasi syempre lagi natin 'to naririnig, pag masaya ka sa ginagawa mo at mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka magtatrabaho. 'Di ba? Hindi mo mararamdaman na nag-work ka, hindi mo mararamdaman na nape-pressure ka, hindi mo mararamdaman na nagtatrabaho ka. Okay? Pero hindi mo po makukuha yung joy na ginagawa mo sa journey mo pag hindi mo din nakuha yung first 9 na binanggit ko po sa inyo. Pag hindi ka authentic, pag wala kang integrity, pag hindi mo alam yung purpose mo, pag hindi unshaken yung belief mo, pag hindi resilient yung spirit mo, pag hindi abundant yung mentality mo, at pag pera-pera lang ang tingin mo sa lahat ng kausap mo dito. And one thing I am proud of Spartans Elite, talagang yung culture natin, natulungan natin yung mga tao. 'Di ba? Yun yung sobrang na-enjoy ko po sa Spartans kasi ramdam na ramdam mo kila Coach Jason, Coach Kat, sa lahat ng mga coaches, kila Coach Sian, Coach Joanna, na lahat ng mga tao dito, hindi lang pera-pera tingin natin sa kanila. Na tinuturuan nila tayo na every person na pinapasali natin dito ay hindi bagay, lagi kong naririnig yun kay Coach Jason, hindi bagay, hindi hayop. Lahat ng pinapasali natin dito ay tao. Tao na may pangarap, may pamilya, dala-dala ang pangarap, hindi lang pangarap niya, kundi pangarap ng buong family niya. Kaya, kapatid, yan, I just shared it to you, yung 80%. Now, yan, pag-usapan na natin yung 20%. Okay? So, nagsisimula pa lang po tayo, charet. Patapos na tayo, di ba? So, yan, pag-usapan po natin yung 20%. Pero hindi mo magagawa itong 20% pag hindi mo sineryoso etong lahat ng sinabi ko, yung mga pinakita ko sa'yo earlier. Okay? Now, let's move on to the 20%. Alam niyo po ba na there is psychology in sales? Psychological po yung pag-yes ng mga kausap mo. Okay? Hindi po ito sistema, but this is a psychology. Okay? Sabihin mo nga psychology. Sabihin mo psychology. Okay. Psychology. Yes. Hi. Una. Psychology. Okay, sige. Thank you. Yan. Kailangan mong intindihin at huwag kakalimutan palagi na ang tao, eto, people buy emotions and not products. Okay? That's the reason kaya sinasabi ko po sa inyo kanina na kailangan may empathy ka. That's the reason na sinasabi ko din sa inyo kanina na 60 to 70% of my presentation, nakikipagkwentuhan ako, talagang pinapakiramdaman ko sila, inaalam ko, talagang nakikinig ako sa kwento ng buhay nila, nakikisimpatya ako. Ini-involve ko yung sarili ko doon sa sitwasyon nila. And yan yung madaling way.
Kaya nagtitiwala agad sila sa akin. Alam niyo po, hindi pa ako nagpapakita ng income. Nagjo-join na sila. Hindi po nila, wala po kaming intro-intro. Kapatid, walang nagtatawid sa akin pag nagpipresent. One-on-one po ito. Walang nagkukwento sa akin, niya si Coach Eden, natulungan niya ako, si Coach Eden, napakita niya ako ng ganito. Wala po. Walang naggaganon sa akin. Pero ang malaking factor, kaya ko po sila napapasali, it's because nababuy-in sila sa emotion na nararamdaman nila sa akin at sa pinaparamdam ko sa kanila. Well, mamaya para mas maintindihan nyo, para hindi po kayo mahirapan, ginawan ko kayo ng acronym later para may susundan ka. Okay, number 2, the law of urgency. Yan. Pakitype nga po doon, urgency. At kung nakita nyo po, nilagay ko po dyan, law. Okay? Bakit po siya law? Batas. Okay? Pag sinabi mong batas, actually, halos lahat ng sales books na nabasa ko, lahat ng mga malulupit na mga motivational speakers mapa sa TikTok, mapa sa YouTube, alam niyo po, eto lagi ang sinasabi nila. Okay? Pagdating sa sales. Kailangan maramdaman ng kausap mo na the moment na mag-buy-in sila sa'yo, it's now or never. Pag sinabing now or never, pag pinalagpas nila itong chance na ito, they might never get another second chance. Nakita nyo po, law of urgency. And alam nyo po, hindi lang po ito sa kausap. Even sa lahat sa atin dito, hanggat hindi mo na-feel yung urgency na kailangan mong bilisahan kasi hindi ka bumabata. Ang matindi, yung magulang mo hindi rin bumabata. Yung mga taong nakapaligid sa'yo, hindi rin na bumabata. Hanggat hindi mo na-internalize itong law of urgency na ito, hindi mo siya gagalingan. Malamang tatapusin mo ang buong December na relax ka lang, na masaya ka na may 5,000 pumasok sa'yo. It's because hindi mo na-internalize itong batas na ito. And alam niyo po, late, yun din po yung isang nagpapagising sa akin. Late, since I started na, sabi ko kay Coach Michelle, yung seryosohin na natin to, sabi ko. Kasi una sa lahat, hindi naman kami nagkukwit. Hindi naman namin tinitigil. Andito lang naman kami. Di ba? Hindi naman namin binibitawan ito. So anong ginagawa namin kung hindi namin siya bibilisan? And always remember, kapatid, ang 100,000 mas mararamdaman mo pag kinita mo ng 1 buwan kaysa kikitain mo ng 3 taon. Tama po ba? And that's the law of urgency. Ngayon, para hindi ka mamaya, nagawa po ako ng acronym para may sundan ka. And then, eto na, the trust trigger. Okay. So, ano tong trust trigger na to? Sabi ko nga po kanina, hindi mo siya magagawa pag hindi mo suseryosohin yung una kong sinasabi. Ang tao, magtitiwala po sila sa'yo if they feel you are worth it kapag katiwalaan. So, pag nararamdaman nilang authentic ka, totoo ka, wala kang tinatago, di ba? Na lahat ng mga sinasabi mo ay totoo, di ba? Hindi man magaganda lahat ng lumalabas sa bunganga mo, pero totoo, mararamdaman po nila yon. Meron po akong kausap, ang sabi po niya sa akin, ang lalaki ng kinita mo, sabi niya sa akin, kikitain ko din ba yan ng kikitain ko din ba ng 1 month? Ang sagot ko po, depende. Hindi ko po sinabing oo. Depende paano mo siya siseryosohin. Diba sabi niya sa akin, how many chances daw na malulugi daw siya dito sa negosyo? Sabi ko sa kanya, malulugi ka, pag una sa lahat, pagka-join mo, wala ka nang gagawin. Pagkabigay mo ng pera mo, hindi mo inaral, lugi ka. Pag nag-quit ka, lugi ka. Pero hindi ko malulugi dito, pag inaral mo siya, sineryoso mo, in-effortan mo, binigyan mo ng oras. Kaya from the start, kapatid, alam ng bawat kausap ko na hindi to quick rich scheme. Na lahat ng kausap ko, alam nila na may gagawin sila. Okay? Hindi ako nag-overpromise na, sige, lagay mo yung pera mo dito, ako na bahala sa'yo, lagyan ko yung left and right mo. Wala pong ganun. Okay? Kasi from the start, nagiging totoo ako sa kanila na ito yung ina-expect mo, ito yung gagawin natin. So, hindi po ako nag-overpromise. And the moment na nagsasabi po ako ng ganon, hindi man
hindi man mabulaklak lahat ng lumalabas sa bibig ko, pero nagiging effective po kasi nararamdaman nila, totoo ako. Okay? So, that is, mamaya, ano ko po, kung yung sa acronym kasama po lahat ito. And then next, the mirror energy. Una po sa lahat, kung anong nakikita nila sa'yo, yun yung papaniwalaan nila. So, pag sinasabi mo na, sige, tignan natin kung maganda yung negosyo. So, medyo hindi sure yun. Diba? Pero pag sinabi mo, maganda talaga yung negosyo, sikuta tayo dito. Mag-100,000 ka dito sa isang buwan, mag-1,000,000 ka dito ng 3 buwan, makakabili ka ng bagong sasakyan dito, ng brand new car, makakapagpatayo tayo ng bahay natin dito na may swimming pool. Alam mo kung ganon ka confident at pinapakita mong energy, yun din kasi yung naipapasa mo. Pero tignan mo, pag sinabi mo na, sige, mag-join ka na dito, try natin kung kikita tayo. Try natin kung makakabili tayo ng bahay ng sasakyan dito. Malay mo, 'di ba? May mga ganon, ang dami kong naririnig na ganyan 'di ba? Malay mo, makabili tayo ng bagong sasakyan dito, 'di ba? Hindi ka ba talaga totally naniniwala Kaya tignan mo, dahil hindi ka totally naniniwala, yun din yung naipapasa mo. Kaya ang sagot sa'yo tuloy, sige sis, sali na lang ako pag yung malay mo, nangyari na, di ba? So, pero pag sinabi mo, mag-start tayo dito, simulan mo ito, tutulungan kita dito, sabay tayo magkakasasakyan. Di ba nakita niyo kung gaano ka kasigurado kasi sinabi mo, sige, mag-try ka, malay mo, magkakasasakyan tayo dito. Di ba? Ibang-iba. Di ba? So, whatever conviction, whatever energy, whatever pinapaniwalaan mo, yun kasi yung naipapasa mo sa kausap mo. Okay? The moment na naramdaman nila yan sa'yo, no doubt, mag-yes sila. Okay? So, ano yung acronym na sinasabi ko kanina? So, eto na. Para mapadali po ang buhay mo. Hindi na kita papahirapan. Di ba? Para mas mapadali ang buhay mo. At every time na may kausap ka, maaalala mo ako. At eto yung magiging guide mo. Pag may kausap ka, yan, ginawan na kita ng acronym. Ayan. So, ayan. Anong first letter yung O? Una sa lahat, when you are talking to someone, bago ka magsalita, di ba? Nasabi ko yung kanina, bago ka magdaldal, mag-observe ka muna. Para ma-observe mo yon, let them talk. Hayaan mo silang magkwento, hayaan mo silang mag-share ng mood nila, hayaan mo sila ang magsimula ng tone. Bago ka magsalita, alamin mo muna kung anong state nila. Alamin mo kung anong mood nila. Alamin mo kung anong tone nila. Alamin mo kung anong current scenario nila. Diba? Kaya alam niyo po, bago po ako mag-start, ang lagi kong tinatanong, lalo na sa mga OFW, so for example, sa Australia, so, PR ka na ba dyan, kabayan? Or saan part ka ng Australia? Diba? Sabihin, dito kami sa Perth. Sa Perth, same time kayo ng oras natin dito sa Pilipinas. Gano'n ka nakatagal dyan? Mga ganon. So, ini-encourage mo sila to share. Diba? Hindi mo sinishare agad na. Ang dami mo mga kinukwento, diba? So, sila muna yung nag-share. Tapos, tip ko po pala, para hindi sila ma-awkward, ibigay mo muna yung information mo. So, for example, tatanungin mo, taga-san ka dito? Ay, ako pala, nandito ako sa Manila right now. Saan ka dito sa Pilipinas? So, yan. Sasabihin nila, dito ako sa Canada. Kasi minsan po, pag hindi mo inalalayan, nagmumukha ka namang NBI agent. Okay? Kaya, i-balance mo siya para hindi ka nagmumukhang nag-i-interview, hindi ka nagmumukhang nag-uungkat ng mga personal na buhay nila, 'di ba? So, observe ka muna. Minsan kasi may mga kausap ka na very madaldal, 'di ba? Sobrang dami nilang, isa lang yung tanong mo, pero ang dami nilang mga sinasabi, 'di ba? Or meron naman yung kailangan mga nakatatlong tanong ka muna bago sila mag-open up. Ako po, para mapa-open up ko po sila, sinasabi ko, I'm doing this full-time. Dati pala akong manager sa Jollibee. So, ikaw ba? Anong ginagawa mo right now? Uy, nakita ko may baby ka. Ilang taon na yung baby mo? So, alam mo yon, lagi kong binabat sa kanya, pero hindi ako nag-overshare, nag-overkwento, kasi pinapasa ko sa kanya yung bola. Okay?
Ulitin ko, tsaka mo lang magagawa yan pag nag-o-observe ka. Alam niyo po dito, ito yung sinasabi ko po sa inyo na 60 of 70% of my presentation. Okay? Andito po sa observation. And then, next is, yan. Kailangan mong mag-discover. So, dito, need discovery. So, ano to? Ito na. You must, ay shucks, hindi ko pala nailagay dito, sorry. N is need discovery. Ano tong need discovery? That's the reason magtanong ka. Ito po, tip ko po sa inyo. Whoever asks the question controls the conversation. In Tagalog, kung sino po nagtatanong, siya po ang nagko-control ng conversation. Ako po, hindi ako nag-move on sa next, sa business presentation ko. Pag hindi ko nalalaman, ito po yung magic question. Hindi ko nalalaman. Ang lagi ko pong tanong, kabayan, nasa Australia ka na. So, given na malayo, alam naman natin na mas maganda yung buhay dyan sa Australia kesa dito sa Pilipinas. And mas maganda yung kitaan dyan sa Australia kesa dito sa Pilipinas. Na-curious lang ako, bakit ka pa naghahanap ng extra na pagkakakitaan? Bakit ka pa naghahanap ng negosyo? Di ba? So, ngayon, doon na sila nag-open up kasi ang dami kong binabayaran dyan sa Pilipinas kasi napapadala ko lahat. So, ngayon, alam mo na nakukuha mo yung need nila. Ang need nila, kailangan nila ng extra kasi ang dami nilang nauubos yung pera niya, pinapadala lahat dito sa Pilipinas. Kung sinasabi naman na, magre-retire na kasi ako next year. So, kailangan ko ng pagkakakitaan, kailangan ko ng pagkakaabalahan, kasi ayokong matenga, ayokong magpahinga right after kong mag-retire. So, ang need niya talaga is kailangan niya ng additional na pagkakaabalahan, di ba? Hindi niya kailangan ng pera. Kailangan niya lang ng pagkakaabalahan right after ng kanyang retirement. Diba? So, dito ngayon, na-discover mo ngayon kung ano ba yung kailangan ng client mo, ng kausap mo, ng prospect mo. Ito sinasabi ko kay Coach Mitchell nyo palagi, pag nakuha ko ito, nalaman ko kung anong need niya, doon na lang umiikot yung conversation namin. Hindi na ako nagkukwento ng kung ano-ano pa, hindi na ako nagtatakal ng kung ano-ano pa. And the moment, kaya tinatanong ako, gaano katagal yung presentation mo? Nakadepende. Kung gaano ko kabilis nakukuha yung need ng kausap ko. Pag nakwento na niya sa akin yung, kaya siya nag-i-inquire kasi kailangan niya ng pera o uwi siya ng Pilipinas or magre-retire na siya, doon na ako nagpo-proceed sa presentation. Okay? And another tip ko po sa inyo, para malaman mo, madami dito, di ba? Madami nakaka-encounter ng ipapaalam sa asawa. Uy, nagustuhan ko siya pero okay lang ba ipaalam ko muna? Itanong ko muna sa asawa. O, di ba? Nakakapanggigil. Madami kayo na-encounter na ganyan na sobrang positive niya, sobrang gustong-gusto niya, pero itatanong pa niya sa asawa. Madami kayo na-encounter. Yan. O, ito po, tips ko po sa inyo para maiwasan yan. Makinig ka ng mabuti. Bago ka mag-move on sa presentation, itanong mo muna, bago ko ipakita sa iyo yung presentation, okay lang ba malaman sino yung magiging decision maker at saka financer pag nagustuhan mo yung negosyo? Doon pa lang, o pag sinabi niya, ako lang, go, proceed ka. Pero pag sinabi niya, yung asawa ko po, yung ganito, ganyan, yung nanay ko po, ganito, ganyan, alam niyo po, ang ginagawa po, hindi na po ako nagpo-proceed. Tinatawag ko, nagsiset ako ng another schedule. Nakita nyo po yung abundance mindset ko. Na hindi ako nangihinayang na, bala pag hindi ko to napresentahan, ganyan. So, nandun yung kumpiyansa ko sa sarili ko na madaming mag-i-inquire sa akin. So, ngayon, kaya nararamdaman nila na hindi ko sila, kaya pagkausap, hindi ako naghahabol. Sila yung naghahabol sa akin. Okay, kasi meron akong abundant mindset palagi. So ngayon, pag sinabi, kailangan po yung asawa, yung tatay ko po, ganito, ganyan, nire-reschedule ko para kasama yung decision maker, lalo na yung financer. Okay, tsaka kami nagpo-proceed.
Kaya clear po ba? Ngayon, or bago pa kami mag-present, o bago ko pa siya bago ko siya schedule for presentation, tinatanong ko na rin na, pag sino yung magiging decision maker? So, yung husband mo ba? Ganyan. Pag sinasabi yes, I encourage you, okay lang ba i-suggest, isama mo yung husband mo pag nag-present, pag pinakita yung negosyo, para mapakinggan din niya. So, hindi na kami nagre-resched pa. Nag-move on na agad kami sa presentation kasi alam ko, both financer and decision maker, kausap ko at that moment. Okay? Clear? Natututo ba kayo? Kahit Yes, paano po, Coach. natututo Yes, na po. Coach. Yes, Sure. Coach. Yes, Coach. Sobra. Ayan. Yes, So, Coach. next na acronym, this is tailor your offer. So, ano to? Pag nakuha mo kasi, nalaman mo kung anong need na, dito na ngayon mag-a-adjust yung offer mo. Okay? Dito pa lang po, pag nalaman ko kung ano yung need, dito pa lang, alam ko na kung anong package ang i-offer ko. Okay? Dito pa lang, pag nasabi na sa akin na wala talaga, doon ko na siya binababaan ng other offer. Kasi malalaman mo habang nakikinig ka eh. Doon mo malalaman kung anong package ang meron siya. Or baka hindi niya kaya yung Sapphire. So, ngayon, nagka-counter offer na ako. At dito ko po natutunan, lahat ng conversation, it's about negotiate. Dapat marunong ka makipag-negotiate. Pag hindi ka marunong makipag-negotiate, you are losing the conversation. So, dito pa lang, kaya nalalaman ko, okay, eto yung i-offer ko. So, hindi ko na siya pipilitin sa ganitong amount kasi alam ko na ganito lang yung need niya. Nagets nyo po? Yes, Nako-connect nyo ba lahat? Okay, next acronym. Yes, Coach. Highlight emotion. So, Coach, paano mag-highlight ng emotion? You must know how to tell your story. Iko-connect mo sa story nila. Okay? Ako po, talagang, dahil syempre, araw-araw ko na siyang ginagawa, 3 times a day. 3 times a day, even 4 times a day, di ba? So, na-memorize ko na kung anong part ng buhay ko ang kwento ko. Kaya hindi ko kinukwento yung story ko mula pagkabata hanggang sa nag-elementary ako, nag-high school ako, nag-college ako, nagtrabaho ako, nag-asawa ako, nagka-baby ako. Hindi ko na yung kinukwento, di ba? Kasi, yan, ulitin ko, nag-o-observe ako, alam ko yung need niya, alam ko yung i-offer ko, kaya alam ko din yung i-highlight kong emotion. So, for example, sabihin niya sa akin na kasi nakikita, ang mahal kasi ng capital. Sasabihin niya, hindi ko kaya yung 53,000, sobrang mahal. Hindi ko rin kaya yung kahit yung ang tataas ng ng package ninyo, hindi ko kaya. Alam niyo po kinukwento ko. Yan, ito po real life story to. Hindi ko alam sa iba kung pero baka or first time yung kinukwento ko. Honestly po, kaya po ako nag-apply sa Jollibee. Ito yung kinukwento ko. Tignan niyo po, hina-highlight ko yung emotion ko, but this is my real story. Hindi po ako gumagawa. Sinasabi ko lang. Okay, ulitin ko po Do not make a story, just tell your story. Ulitin ko, mas authentic. Mas gusto nila. Kasi mararamdaman nila kung nagsisinungaling ka. Okay? The moment nagsinungaling ka, nako, down ka na yan sa kausap mo. Okay? So yan, ang lagi ko kinukwento, sabi, ang taas kasi, hindi mahal ng ninyo, ng capital ninyo, ganyan. Ako, kwento ko po, yan, yung nag-apply ako sa Jollibee, kaya ako nag-apply sa Jollibee is gusto kong magtrabaho sa Canada. Meron kasing agency before na 2 years lang ang kailangan na managerial experience sa fast food. Pwede ka na mag-apply for Canada. Yan, bakit ako nag-apply sa Canada? Kasi gusto kong magnegosyo. And I want to put up my coffee shop business. Yung tatay ko, hindi naman mayaman ang magulang ko. Yung tatay ko, napaaral po kami, nagsasanla ng ATM. He is a retired PNP. So wala siyang magkano capital for a coffee shop business? 1 milyon. Walang 1 milyon yung tatay ko kasi kakakuha nga lang niya ng sinanla niyang ATM. Mapag-aral lang niya kami 3 sabay-sabay sa kolehiyo. So, wala po kong ganong means. At ang nakikita kong means lang, para makaipon ako ng 1 milyon, magtatrabaho ako sa Canada,
Di ba? Mag-iipon ako. Di ba? Akala mo, sino pa ako noon? Akala ko madali lang mag-ipon na ng 1 million. 1 year, 2 years. Di ba? Yun yung plan ko before. Makapag-ipon ako, 1 year, 2 years, ng 1 million, uuwi ako ng Pilipinas to put up my own coffee shop business. And then, nalaman ko dito na hindi pala kailangan ng 1 million to start a business. So ngayon, habang kinukwento ko yun, nakikita niya na oo nga no, nare-remind siya na oo nga no, sa negosyo, ang laki pa talaga ng capital. Tama? 'Di ba? So ngayon, na ipapaintindi ko sa kanya na whatever capital options na pinapakita ko, pag negosyo hindi ko na sinasabi na, hindi ko na explain sa kanya na, oh, pag negosyo ang pinag-uusapan, ganito, ganyan. By merely hearing my story, naiintindihan na niya, nagigets na niya na oo nga no, sa negosyo ang liit pala ng 53,000. 'Di ba? Kahit sabihin mong 554,000 yan, 268 yan, 125,000 yan, maliit yan pagdating sa pagninegosyo. So nakita nyo na highlight ko yung emotion ko, my desire to help my parent, my desire na matulungan yung tatay ko na nagsasanla ng ATM. At saka syempre yung kagustuhan ko na makaahon din kasi hindi naman kami well off, na i-share ko yun sa kanya. Kaya nakaka-relate sila kasi kadamihan naman sa mga OFW hindi naman talaga well off eh. Kaya nga sila nag-abroad eh. Meron pa nga pa akong kausap nung isang araw. Grabe na ano ko sa story niya na literal na sinabi niya sa akin na binenta niya yung sarili niya makapag-asawa lang ng foreigner at the age of 14 years old. Kasi sinasabi niya sa akin na kinukwento niya talaga, alam mo ba, kinento ko kasi yung story ko na hindi yung tatay ko nagsasanla ng ATM. Sabi niya sa akin, buti nga ikaw pinag-aral ka eh. Alam mo ba kami, mahirap pa kami sa daga. Sabi niya, alam mo nakakahiya, sabi niya. At the age of 14 years old, sumama ako sa isang foreigner na taga-Australia para lang maiaahon sa hirap yung pamilya ko. Alam mo, nung pinapakinggan ko siya, nakonsensya ako. Kasi bakit? Di ba ang dami nating biru-biruan sa online? Di ba umuuso kasi yung afam ngayon, di ba? Di ba yung ganon na, may isa na naman tayong kababayan na nakaahon sa hirap. May mga ganon na mga memes na lumalabas, lalo na sa TikTok. Tapos, nung narinig ko yung story niya, grabe, sobrang naawa ako, tapos nakonsensya ako, na totoo pala talaga, na akala ko joke-joke lang. Pero may mga ganun pala talaga, na yun na lang yung way nila para matulungan yung family nila. Pero imagine, hindi siya mag-share sa akin ng ganun if hindi ko na-highlight yung story ko, 'di ba? Na hindi ko share sa kanya yung story ko. Okay? So, nakakasunod po ba? Nakakasunod. Yes, coach. Kahit pa paano Yes, coach. nagigets niyo po yung Yes, coach. Ayan, kahit pa paano Hindi nagigets kahit- niyo na yung pattern. Guys, this is Lahat a po, pattern. Okay, sige. So, okay na tayo doon. Yes, Next coach. na acronym, letter E. Establish urgency. Ito na yung sinasabi ko kanina. Na kailangan maramdaman nila na is it now or never? 'Di ba? Pag hindi mo gagawin to, wala ka ng chance. That's the reason. Guys, ang dami nating ongoing promo. May cash is king tayo. 'Di ba ang dami? Meron tayong mga travel incentive. Sobrang minamaximize ko 'yun. Meron tayong piso promo, meron pa tayong ang dami. Meron tayong Gen Z promo, meron tayong Goals on promo, meron tayong Maldives promo. Lahat 'yun minamaximize ko para makapag-establish sa kanila ng sense of urgency. Piso promo pa lang, kapatid, sobrang laking bagay yon na para mahabol nila. Diba, imagine piso lang, tapos may kapalit na 10,000 worth of products, piso mo lang nabili. 'Di ba? So, kinukwento ko 'yon, pinapahabol ko sa kanila. Plus, 'di ba may mga promos tayo na first 500 lang. 'di ba? First 1,000 slots lang. Mina-maximize ko 'yon na sinasabi ko kaagad na mag-start ka na ngayon para mahabol natin kasi first 500 slots lang ang available sa promo. Pag naubos 'yon, kahit sabihin mong until Monday lang ito, pag naubos yung first 500 slots, hindi mo na ma-avail yung promo. Nakita nyo guys, nagbibigay ako ng sense of urgency kasi ako mismo, sayang yung piso promo. 10,000 yun.
'Diba? So alam ko yung value ng product ko at alam ko yung value ng lahat ng promo na binibigay sa akin ng company. Kaya yun yung nami-mirror ko sa kausap ko. Since ako mismo, I have the sense of urgency. That's why na ipapasa ko sa kanya na, magbilisan mo. Kaya, guys, sobrang swerte natin. Do not take advantage all the promos na meron tayo sa company. Gamitin mo yan. Kaya tignan mo, hindi mo nagagamit kasi ikaw mismo hindi mo nabavalue. Tama? Alam mo may piso promo, alam mo may mga ongoing na goals on, alam mo may mga ongoing na additional 10,000 na, alam mo yung mga ganon na promo, hindi mo nagagamit. It's because you don't know yet the value. Kaya after nito, puntahan mo yung profile ay yung online account mo, basahin mo lahat ng mechanics ng mga ongoing promo, magagamit mo yan lahat to give sense of urgency sa lahat ng kausap mo. Okay? Lalo na lalo na yung may FAM account. Sobrang gamit na gamit ko po yun. Diba? Pero ulitin ko, huwag kang mag-overpromise. That's the reason, guys, basahin mo yung mechanics. Kasi pag nag-overpromise ka, patay ka. 'Di ba? Pag nagsabi ka, gawin mo, 'di ba? Sinabi mo may libreng 10,000 tapos na pala. O di bigyan mo, 'di ba? Bakit? Sinabi mo hindi kasalanan mo, hindi ka nagbasa ng mechanics. And that is integrity. 'Di ba? Nagigets niyo po ako. Ganon ka powerful ang sense of urgency sa kausap natin. Yes, Yan po Coach. yung pinakamalakas na nagpapa on the spot sa akin kasi ginagamit ko talaga lahat ng ongoing promos natin. Okay? Clear? Yan. And eto na yung sinasabi ko. S, you need to show value. Hindi ka nakafocus doon sa income. Hindi ka nakafocus doon sa presyo. Bakit? Kapatid, kung titignan mo yung presyo ng ating barley, i-compare mo sa iba, medyo mahal. Tama? But, if you know the value of our products, hindi nila makikitang mahal yung produkto natin. It's because naipaintindi mo sa kanila kung gaano kaganda yung produkto na meron tayo. Same with the result sa buhay na naghihintay sa kanya, sa income na naghihintay sa kanya. 'Di ba? Pag once na ginawa niya ito. Bakit? Ito po, lagi po ko pong kinukwento dahil dati akong manager sa Jollibee. Imagine, I was just earning 18,000 per month. So, ngayon, nung pinakita sa akin lahat, pwede ka palang kumita dito ng 900,000 sa isang buwan, medyo nagdalawang isip ako kasi possible ba talaga yun? Parang ang hirap ko siyang i-absorb kasi totoo ba, pwede kumita ng 900,000 in a month dito sa negosyo natin. But, ito pa yung sinishare ko sa kanya, paano nakita niya yung value? Pero, ginawa ko pa rin yung negosyo. It's because, inisip ko, mamatay mabuhay sa pagiging manager sa Jollibee. So, masahod ako ng 18,000 per month. Wala akong chance na kumita ng 900,000. Dito daw, at least may chance. Pangalawa, kaya sinubukan ko pa rin kahit na nagda-doubt ako. Hindi ko kitain yung 900,000, kalahati nito still 450,000 sa isang buwan. Hindi ko pa rin kitain, kalahati ng 450,000, that's still 225,000. Hindi ko pa rin kitain yung 225,000, kapatid, worst case scenario, 120,000. Pinakamalas na state ko, 60 to 70,000, chuchusi pa ba ako? 18,000 lang kinikita ko dati bilang isang manager. So ngayon po, nakikwento ko sa akin yung realization ko, yung value na nakita ko dito, that's the reason hindi na siya tumingin doon sa presyo. Tumingin na siya kung anong pwedeng mangyari sa kanya the moment na gagawin niya yung negosyo. Nasusundan po? Nasusundan? Yes, Coach. Okay. Yes, And next Coach. acting Yes, P. Coach. Position your confidence. Sabihin mo nga confidence. Confident. Confidence. Confidence. Naalala niyo po yung sinasabi ko kanina na nagsasabi na, sabi mo 53,000, may 17,000 pala dito. Alam niyo paano po ako sumagot? Kumpiyansa ako. Na sinasabi ko, di ba kabayan, negosyo yung hinahanap mo? And for a business, I'm telling you, 17,000 is not enough para kumita ka ng malaki dito sa negosyo. Di ba pinakitaan kita ng malalaking income?
Para kitain yung malalaking income na yan, I'm telling you, hindi enough ang 17,000 lang. Nakita niya yung kumpiyansa ko na kahit na sinusubukan niya akong sindakin, hindi niya ako nasisindak. It's because kumpiyansa ako sa sinasabi ko at sa ginagawa ko. Eto pa, yung magsasabihan ka, meron ka na ba na-encounter na ganito? Uy, scam yung negosyo mo. Di ba scam yan? Di ba? May nagaganon sa inyo? May nagaganon. Eto, natuwa po ako. Meron po akong isang member. Gen Z po ito sa Canada, 22 years old. Alam niyo po yung kumpiyansang sagot niya. Sobrang confidence niya sumagot. Alam mo po, sinabihan siya na scam daw yung ginagawa niya. Alam niyo po sagot niya? Tingin mo, papakita ko ba sa'yo kung scam to? Ngayon, napaisip yung nagtanong sa kanya. Diba? Or pag tinanong ako, legit ba yan? Alam mo, sagot ko, check mo. Para ikaw mismo magsabi kung legit ba to o hindi. Pero kung hindi ka kumpiyansa, hindi mo na iposisyon yung confidence na meron ka dito sa negosyong ito, matatakot ka, baka hindi mo na siya replyan. Diba? Or baka kung ano-ano na, ang haba-haba ng mga sinasabi mo. Diba? Kasi wala kang kumpiyansa sa ginagawa mo. Pero pag sinagot mo siya ng ganon, syempre pag sinagot mo ako ng ganon, unang papasok sa isip ko, ay confident to so legal yung ginagawa niya. Diba? And yun yung nami-mirror mo sa kausap mo. Pag nararamdaman niyang kumpiyansa ka sa ginagawa mo, whatever you offer, magbabuy-in sila. Okay? So, letter P na tayo. Letter O na. Offer the close. So, ano tong offer the close? Ito po dito bumibitaw yung iba. Dito po sa O, dito sa offer, huwag kang matakot na magtanong na start na natin ngayon, habulin natin. Ito po lagi kong so you mean to say start na natin ngayon, habulin natin yung promo. Ganun ako kakumpiyansa pag nagtatanong na ako, pag nandito na ako sa part na to. Tapos ngayon, sasabihin niya, okay lang ba na ganito, ganyan? Okay lang ba na ipaalam ko muna sa asawa ko? Diba, babalik ako sa need. Sabi mo kanina, kailangan mo nang simulan nito kasi magre-retire ka na next month. Bakit ngayon magpapaalam ka pa sa asawa mo? O bakit ngayon, sabi mo, nire-remind ko siya kung bakit nga ba siya nag-i-inquire. Doon ko siya natitweak. Doon ko siya nat-turn into successful deal pa rin. Or sasabihin niya sa akin na, okay lang ba pag-aralan ko muna? Di ba? Pag dito na sa offer the deal, okay lang naman pag-aralan mo, pero hindi ko na ma-assure sa iyo na yung promo natin is available pa next week or kung kailan ka ready. Nakikita nyo guys, kalmado pa rin ako, peaceful pa rin ako, pero riniremind ko sa kanya kung gaano ka-urgent yung decision niya na mag-decide agad-agad. Or tatanungin niya sa akin, tapos sasabihin niya sa akin, ngayon na ba agad-agad? Hindi ba pwedeng next month na ako? Sabi niya, at ang lagi kong sagot, sinasabi ko, pwede ka namang next year mag-start. Pwede ka namang next month mag-start. Pwede din next year. Pero whatever prices na I gave you today, I cannot assure you na meron pa rin next year. And whatever income na pinakita ko ngayon, I cannot assure you na same na income pa rin ang kikitain mo next year. Nakita niyo po na ako pa rin yung nagko-control ng conversation. Ngayon, pag ayaw pa rin talaga, hinahayaan ko na. Okay, pero continuous pa rin ang communication namin. Pero hindi na ako masyadong umaasa pa doon. Nag-move on na ako agad. Okay, pero dito pa lang po sa offer the close, on the spot na to. Ngayon po, yan. Move on na tayo sa T. Take action and seal. Okay, pag sinabi mo na, so ano na tayo? Start ka na. So, habulin natin yung promo. Tapos pag sasabihin, yes, ganyan, habulin. Sige, okay lang ba? T ka na, take action. Sige, transact na natin ngayon. Hindi ako nagbababa ng call. Nagtatransact kami, talaga nakikita namin yung isa't isa. Tinatapos namin yung transaction. Pinapadala ko na habang ongoing yung call. Hindi ako pumapayag na mag-end yung call na hindi niya na ipapadala sa akin. Hindi ko siya tinatapos, hindi ko siya ini-end na hindi niya pinapadala sa akin. Paano ko sinisil yung deal? Kukunin ko yung details. Pag nakuha ko yung details niya, sabihin ko,
Pag once na binigay mo sa akin yung details, ano na to ha, sure na to ha, hindi kita pinilit. So, ito usapang ano ba to, maayos to, ganyan. Usapang matino to ha. So, pag nag-send na ako ng details, this is already 101%. So, may chance ka pa. O, ano ba, sure ka na? Ginaganon ko kasi para malinaw na walang pilitan na nangyari. Para hindi siya nagbabago ng statement niya right after ng usap ninyo. Okay? So, that's the acronym and the formula, the on-the-spot formula na ginagawa ko araw-araw. The reason na bakit araw-araw din may pay-in kami, araw-araw, ano lang po talaga, sineryoso ko ito, dinibdib ko siya talaga, at ginawa ko religiously. Pwede mo kasing gawin to pero hindi mo seryosohin eh. Pwedeng nakuha mo siya pero tsaka mo na siya i-apply, or pwedeng kukuha ka lang ng piece per piece, tapos 'di ba? Gagawin mo. Ako po kasi talaga, yan talaga yung ginagawa ko araw-araw. Hindi ako nagpatsi-patsi. Ito talaga yung sinusunod ko to make sure na araw-araw may on the spot ako. Ayun kung gusto mo lang naman. 'Di ba? So, kapatid, actually done na ako, pero lagi mong alalahanin, yan. Sales isn't about pushing. So, the more na nagpo-push ka, the more na umaayaw yung kausap mo. The more na binebentahan mo, the more na hindi bumibili sa'yo. Bakit? It's about helping people decide. So, nandun pa rin tayo na tutulungan mo siyang mag-decide and not to push them na sumali sa'yo. Because once na naramdaman nila that you care at i-guide mo sila at alam nila yung ginagawa mo, kumpiyansa ka at confident ka sa negosyong pinapakita mo sa kanila, guaranteed on the spot yan. So, ayun lang. I'm done. Tapos na ako. I hope na nakatulong ako sa inyong lahat. And I hope na magsunod-sunod din ang on the spot sa inyo, sa lahat ng mga nag-attend dito. Okay lang ba? Para lang at least malaman ko na effective ba itong training ko. Pag once na nakabasag ka ng on the spot sales, okay lang i-ano mo ko, i-message mo ko or i-tag mo ko, ganyan. Para at least matuwa din ako, di ba? Na kahit paano may napuntahan itong Monday Rev Up natin. At kahit paano Coach Eden. Yes po. Excuse me po. Ayan. Coach, di ba po naka-record po itong ano natin? Revamp? Yes. Kunin po natin kay Miss Sheen. Miss Sheen! Ayan, recorded po ito. Pwede pong kunin yung copy kay Miss Sheen. Miss Sheen, please. So, yan. Thank you so much. Ayun, Coach. thank you everyone. Happy Monday. Mag-ingat po kayong lahat. God bless. And Thank you, Coach Yes, Eden. Coach Eden. Coach, Coach thank you, Coach Eden. Eden. Lord, So God much bless you, support po Lord. tayo. Picture Coach. po. Very Picture blessed to muna have you tayo. today. Recording stopped. Thank you so much. Thank you, Guys, Coach. picture Thank muna you, tayo. Coach. Picture po. Sino po pwede mag-picture? Sorry. Coach, ako na lang po, Coach. Sige. Sige. Si Claire po. Okay, thank you, Claire. Okay, 1, 2, 3, smile. Thank you, Coach Eden. So, lahat na lang. Open Thank you camera, so guys. much. Lahat na naka-attend tonight. Open camera. 1, 2, 3, smile. Sorry, isa pa, Coach. Sorry. 1, 2, 3. Okay, madami pa to. Next page. Smile lang. Hold your smile. 1, 2, 3, smile. Okay, third page. Nako. Okay. Hindi ko na pipicturean yung mga naka-off cam. Thank you so much. God Thank you so much, bless Coach everyone. Eden. God bless you always and your Thank you so much. Thank you, Coach. Thank you, Coach Thank you, Coach Eden. Eden.